Pilipinas, kumusta po kayo? Maulan pa rin po dito sa Pilipinas, mga ka-coffee natin abroad. Magandang araw po sa inyo. Remember, ipinagmamalaki po ni Mariel Rodriguez, ang asawa po ni Robin Padilla, na si Robin daw, kahit siya ay nasa bilibid that time, nakagawa daw po ng batas. Alam po nating kalokohan yan. Remember, nakulong po si Robin Padilla dahil sa illegal possession po ng chug-chug-chug-chug. Ayaw na natin banggitin yung term. Alam nyo na yan. Dahil marirestrict tayo ni Facebook, no? Nakulong po siya. And nabigyan lang po yan ng conditional pardon. Panahon to ni Fidel Ramos, di ba? Nabigyan siya ng conditional pardon, kung tama ako, no? And nung panahon ni Digong, nabigyan siya ng absolute pardon. Kasi nung una, conditional, ibig sabihin, hindi talaga 100% na siya ay malaya, may kondisyon po. Nung panahon ni Digong, inalis po yung kondisyon na yan. Kaya yung utang na loob ni Robin Padilla kay Digong, hindi matatawaran. Kaya nga sabi nga nila, di ba, kahit sunugin mo yan, talagang Duterte talaga yung sisigaw dyan. Dahil siya po yung totally nagpalaya sa kanya, dahilan po para makatakbo rin siya sa pagkasenador. At nanalo siya, panahon ni Digong, naging senador po si Robin Padilla. In short, nabigyan siya ng kapangyarihan dahil kay Digong. Kaya hindi mo makikwestiyon yung loyalty niya kay Digong. Anyway, sige. Balik tayo dito sa main issue. Pinagmamayabang ni Mariel di ba? Nakagawa daw po ng batas si Robin Padilla na alam naman natin na kalokohan po yun. Kalokohan po yun. Paano makakagawa ng batas ang isang bilanggo? Posible na consult o posible napag-usapan yung kanyang issue pero hindi siya makakagawa ng batas. Sabi ni Mariel tinake nyo naman yun literally. Yun nga ang problema sa inyo kapag napapahiya kayo Lagi nyo sasabihin, you tinake nyo literally. Ito na ngayon ang problema. Problema ba ito? Issue. Sige, issue. Yung batas pala na yan ni Robin, isa sa mga dahilan, hindi ko naman sinasabi 100%, ito yung dahilan kung bakit tumitindi po at napapadalas yung chug-chug-chug-chug-chug among the children. Children pa ha? Hindi pa nga youth yan children. Mga bata. Magkaiba kasi yung kabataan tsaka sa mga bata. Isa sa mga dahilan, kasi sa mga krimen pala, kasi nagsalita si John Vic Rimulya dito 98% ng mga chug-chug-chug-chug, mga incidents na yan, yung ginagamit na chug-chug-chug-chug ay loose. Mga walang papeles. Ang problema pala, dahil dyan sa Robin Padilla law na yan, kapag ikaw ay nahuli na may hawak ka na chug-chug-chug-chug na walang papeles, bailable po yung kaso mo. Ibig sabihin, pag naaresto ka, may pera ka, di ba? O magpiyansa ka lang, makakalaya ka. Binago yung lumang batas na hindi ka makakapagpiyansa. Sa madaling sabi po, gumaan yung penalty. Gumaan yung parusa. Kaya kung papansinin ninyo, kahit yung kapitbahay ninyo, may mga hawak na loose, chug-chug-chug-chug. Dahil dyan sa Robin Padilla law, Mariel, ito, panawagan natin sa iyo, Mariel. Magsalita ka rito. Total, kinukuha mo yung credit kay Robin Padilla. Binibigay mo yung credit sa asawa mo na nakapagpasa ng batas kahit siya ibilanggo. Ngayon, angkinin nyo yan. Angkinin nyo. Kasalanan pala ng batas ni Robin. Kung bakit tumataas yung mga krimen ng chug-chug-chug-chug. Dahil pinagaan pala yung penalty ng batas ni Robin. Ngayon, di nyo na maangkin. Kasi negatibo yung dating. Di ba? Alam natin na joke yan. Alam natin na kasi, not a joke, no? Alam natin na kasinungalingan yan dahil impossible naman. Ang punto lang, may halong sarcasm din ito Total, inaangkin ninyo, tagumpay ninyo yan, nakapagpasa ng batas yan habang nasa kulungan. Ngayon, angkinin nyo rin. Kasi negatibo po itong resulta na to. Lumuwag. Seryosong usapin po ito, ha? Nagiging katawa-tawa lang kasi si Robin Padilla. Lumuwag po yung penalty natin dahil sa Robin Padilla law. Sa paghawak o pag-acquire, pag-possess ng chug-chug-chug-chug. Diba? Nasa Inquirer, hindi ko gawa-gawa yan. Headline ito kanina, ka-coffee. Basahin ko. Rimulya, 6th Amendment of Robin Padilla Law. Ayan, pinangalan na talaga sa'yo. Robin Padilla Law na yan. Interior Local Government Secretary John Vic Rimulya, ngayong araw po yan, Wednesday, urged Congress to amend the Robin Padilla Law and make the possession of loose chug-chug-chug-chug
non-bailable. Pasensya na kayo, hindi ko binabanggit yung term kasi pag binanggit ko yung term na yan, marirestrict tayo ni Facebook or ni YouTube or ni TikTok. Bawal po kasi banggitin yung mga terms na yan. No? Nag-iingat lang din po tayo. Ang gusto ni Remulla, kayo dyan sa Congress, hindi kayo puro post sa social media. Yung mga senador, pansinin mo ha, mga senador, mga congressman, panay po sa social media, kinokondem yung chug dyan sa Zamboanga. Yung nangyari dyan sa Ateneo de Zamboanga. Kinokondem nila. Hindi matatapos yan. Kahit i-condemn nyo yan, kahit napakahaba pa ng post ninyo sa social media, it will never end. Hindi matatapos yan. Magtataka kayo, last month lang nangyari sa Tacloban, nangyari sa Cavite, o ngayon nangyari na naman sa Zamboanga de Cebu, Zamboanga. Ateneo de Zamboanga. May nagawa ba yung post ninyo? Last month, nung nangyari sa Tacloban, mga congressman, mga senador, may nagawa ba yung mga post ninyong mahaba? O meron man lang ba sa inyo nag-propose? May nagpasa man lang ba ng resolusyon? May nagpasa man lang ng proposed bill? Sa Senado and sa Senate, hindi ko alam kung meron, pero wala akong nabalita, para i-address itong problema na yan. O may nakaisip man lang na amyandahan nyo itong Robin Padilla law na yan na nagpapaluwag sa possession ng armas. Wala. Sa madaling sabi, magaling kayo sa salita rin. Magaling lang kayo sa salita. Magaling lang kayo sa puna. Magaling lang kayo manisi sa gobyerno. Kaya siya sasabihin, halimbawa, Harry Roque, mga grupo, mga kakampi, mga dilis, no? Nung panahon daw po ni PBBM, dumami daw po yung mga incidents ng ganyan-ganyan sa eskwelahan. Nung panahon daw ni Sara as Defense Secretary, hindi naman po nangyari yan. Anong koneksyon? Nagbago ba yung batas? Malayo ba yung diferensya? And huwag kayong fake news. Hindi lang nababalita, hindi lang na-highlight. May mga incidents din ng pagiging violente ng mga estudyante that time. And hindi lang po kasalanan ng mga guro yan. Just to clarify, hindi kasalanan ni Marcos yan. Hindi lang kasalanan ng Kongreso yan. Pero ang Kongreso ang isa sa may pinakamalaking magagawa kasi sila yung gagawa ng batas. Sila yung gumawa ng batas na nagpaluwag sa penalty sa pag-possess, pag-acquire ng mga ipinagbabawal, mga armas na walang papeles. May kasalanan din po ang magulang dyan. Huwag nyo isisilat sa guro, sa principal, sa eskwelahan, sa security measures na ipinatutupad dyan sa eskwelahan. Marami po ang may kasalanan dyan. May kasalanan din yung bata. May kasalanan yung mga magulang ng bata. Bakit inaalaw nila na magamit yung mga ipinagbabawal na armas na yan? Diba? Tapos isisisi nyo lahat kay Marcos. Unfair yan. Si Robin Padilla kung magsalita Tinitinan ko yung Facebook niya. Kung magsalita, kala mo talaga siya ang sagot sa problema. May nagawa siya. Robin Padilla, yung lumunga yung problema Ito Kita ko sa Facebook niya. And I quote, Robin Padilla, "Hindi po ito magiging parang isang bagay na pipikit na lang yung mata natin at hayaan na lang natin na mangyari lahat ito." Wow, talinghaga. Paulit-ulit, motherhood statement, generic statement. Again, every time na may incidents, ganito yung statement ninyo. Ano yung concrete measures na ginawa ninyo? Ano yung ginawa ninyo? Nag-file man lang kayo ng resolusyon? Nag-file man lang kayo ng bill para amyandahan yung batas na yan? Wala. Every time na may incidents, every time na may ganitong sitwasyon, nagpo-post kayo ng pagkukundina. Wala naman kayong ginagawa. Ano mangyayari dyan? Paano matatapos yung problema na yan? Hindi po pwede. Dahil totoo po itong nangyayari sa mga mata natin. Naku po. 2 sentence na, wala ka pang nakuhang laman. Motherhood statement. Panahon na. Wow! Panahon na para aksyonan natin ang mga batas na may kinalaman sa ating kabataan at social media na ginagamit ng ating mga kabataan at nakaka-impluwensya sa kanila na makakagawa ng mga bagay na karumal-dumal. Generic statement, motherhood statement. At some point, sige, may punto sa bandang dulo. Yung paggamit ng social media. Actually, isang factor lang yan. Isang factor lang yung paggamit ng social media. Marami pong factors yan. And again, dapat, bago ka mag-post sa mga ganitong statement, pangunahan ninyo dyan sa Senado. Halimbawa, sige, pag-restrict sa social media, kailangan mo ng batas dyan Kailangan mo ng resolution dyan. Kailangan mo ng guidelines dyan. Kailangan mo ng rules dyan. Sino kikilos? Yung eskwelahan, yung principal, yung nanay, si Marcos. Congress. Kayo ang malaking papel dyan, kayo gagawa ng polisiya. Gawin nyo na, bago kayo mag-post ng mga ganito, gawin nyo yung trabaho ninyo. Hindi yung every time may incidents, may bago kayong post as if may ginagawa kayo. Wala po.
O Mariel, pagtanggol mo yung Robin Padilla Law. Napahiya kayo ngayon. No, magaling lang kayo pumuna. May ginawa ba kayong aksyon? Wala naman kayong aksyon na ginawa. Di ba? Kawawa yung mga biktima. Yung nadadamay. Di ba? Diyan sa problema diyan sa Zamboanga. Yung suspect, nagtsugi ng sarili niya. Paano yung natsugi niya? Paano yung pamilya nun? Wala na. Mauulit at mauulit yan. Kailangan yung kumilos. Hindi yung puro kayo post sa social media. Ang post ninyo, tinan mo yung mga congressman, no? Kaya hindi ako bilib sa mga congressman na to eh. Panay post, ipagbawal natin, limitahan natin yung paggamit ng social media. Ngek, anong ginawa ninyo para mangyari yan? May proposal man lang kayo. Anong ginawa ninyo? Hindi puro call out lang. Kailangan may concrete solution kayo. Kayo yan eh, kayo yung nandiyadyaan eh. Hindi naman kami. Sabi ng mga DDS mga DDS, ka-coffee, ikaw na mag-senador, ikaw na mag-congressman. Ikaw na magaling. Iyan po yung katotohanan. Bakit kami magagawa niyan? Di naman kami congressman, di naman kami senador. May authority ba kami? May kapangyarihan ba kami? Do we have the resources to do all these things? Di ba? Kayo yan. Yun ang problema na hindi nyo alam na problema. Na kailangan yung aksyonan, magaling lang kayo sa call out, wala naman kayong aksyon. Di ba? Kayo ka-coffee, posible magkaiba tayo ng opinion, ng reaksyon. Ilagay dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-like and follow, please. Like and follow. Yung mga nasa YouTube, of course, subscribe na rin po kayo. Yung mga nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. And I will see you in the next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.